Hello mga ka-fam! Hi! It's me, Mami Jolie! Naka-ready na ako. Ngayon ay araw ng Sabado, July 6, 2024. Madilim pa dahil alas 4 pa lang ng umaga. Siguro magtatanong kayo bakit ang aga ko namang umalis. Kasama ko yung mga kapatid kong mga babae. Isinama ko sila dahil pupunta kami ng simbahan. Dahil ang araw na ito ay inilaan ng Diocese of Talibon na magkaisa ang lahat ng mananampalatayang Katoliko dito sa diocese na ito. Ang Walk for a Cause na ito na No to Divorce ay may tema na Save the Family, Preserve the Sanctity of Marriage. Inaanyayahan ang lahat na mag-alay ng dasal o panalangin upang hindi maisakatuparan o maisabatas ang divorce bill dito sa ating bansang Pilipinas. Kaya bilang isang mananampalatayang Katoliko dito sa ating bansa, kami ay nag-participate sa activity na ito. Nagsimula ang aktibidad sa alas 4:30 ng umaga. Sinimula ng maaga dahil magmimisa pa pagkatapos nito. Sa napapansin ko, kadalasan talaga sa mga sumali ay mga kababaihan. Andito din ang aming kuraparoko at ang parish vicar. Meron ding mga mag-asawa, youth o mga kabataan, mga relihiyoso, mga matatanda at mga empleyado. Nagsimula ang activity sa pamamagitan ng pagdarasal ng Holy Rosary. At ang kagandahan nito ay nanguna sa pagrosaryo ang mga kabataan o mga youth. Dito natin makikita ang pagiging aktibo ng mga kabataan sa aktibidad ng simbahan. Sobrang ganda tingnan, lalong-lalo na ang mga kabataan ay hindi naliligaw ng landas. Patuloy lamang sa pagdarasal ang mga tao. Ngunit napansin ko, parang wala yata kami mga dalang kandila habang kami nagdadasal. Pero di bali na lang. Ang mahalaga, nagdarasal ng taimtim ang mga tao. Makikita mo rin ang kanilang pananampalataya at suporta sa ating simbahan. Ang aming paglalakad at ang aming pagdarasal ay inabot ng halos 1 oras. Meron din kaming naranasan mga challenges habang ginagawa namin iyan. Andyan yung mga aso na tahol ng tahol, o di kaya nang hahabol. Yung pagkahilo dahil medyo kulang ka pa sa tulog at masyado kang maaga gumising. Yung uhaw na uhaw ka pero wala kang dalang tubig. At gutom na gutom ka kasi hindi ka pa kumakain nung ikaw ay umalis ng bahay. Tsaka syempre, yung may mga rayuma o arthritis, masakit din sa paa yun. Pero okay lang yan, kaunting sakripisyo lang naman yan. Mas maganda kung iaalay natin ang ating mga sakripisyo sa Panginoon upang diringgin niya ang ating mga panalangin. Masarap din sa pakiramdam yung nag-aalay ka ng kaunting sakripisyo. Kung tutuusin, malayong-malayo ang ating mga sakripisyo sa sakripisyo ng Panginoong Hesus para lang matubos tayo sa ating mga kasalanan. Alam nyo ba na naipasa na sa Kongreso ang divorce bill? Kaya kailangan nating ipagdasal dahil nasa Senado na ang desisyon. Kailangan nating manalangin na hindi maisakatuparan o maisabatas ang divorce bill. Inikot nga pala namin ang buong poblasyon Bien Unido. At sa nakikita ninyo, nadaanan na namin ang aming munisipyo. Alam ko naman na may kanya-kanya tayong opinion tungkol dito sa divorce bill na ito. Ikaw ba na nanonood nitong aking video? Ano ba ang opinion mo tungkol sa divorce bill? Sa pagkakaalam ko kasi ang Pilipinas na lang ang wala pang divorce law. Pero meron naman din tayo mga legal separation laws, diba? Kung sadya talagang hindi na magkakasundo yung mag-asawa, pwede namang idaan sa annulment. Kung may sakatuparan na kasi ang batas na ito, maaaring hindi na magseryoso ang mga mag-asawa. Maaari ding kaagad-agad kapag hindi na magkasundo, hiwalay kaagad kasi meron ng batas. Kaawa naman ang mga anak, hindi na natin mapapractice yung itinuturo ng simbahan. Na tanging ang kamatayan lang makakapaghiwalay sa kanilang dalawang nagmamahalan. Nakarating na rin kami sa simbahan at natapos na din ang aming Holy Rosary. At pagkatapos ng ilang minuto ay idinaos naman ang Holy Mass. At ito naman ang portion sa homily ni So Father. matapos sa kanato, ano na'y mangingit na magahapon sa kinabuhi. Matapos sa kanato, ano na'y masalay ko o makasasala ang kinabuhi. Nga, nobody knows. Wala yung bisan unsa o wala bisan kinsa nga nasayo kung nahibalong ini. Gawas mismo sa ato nga kaugalingon. At heto, kasama din namin ang aming mama na babiyahe din papuntang Kalapi para sa kanilang pilgrimage. Kung ikaw tatanungin, yes or no to divorce?